Magandang araw sa ating lahat. Sa ating makabagong panahon, hindi na bago ang usapin tungkol sa artificial intelligence or sa AI. Ito ang teknolohiya na nagsimulang magbago sa ating mundo. Mula sa simpleng makina na tumutulong sa ating mga trabaho hanggang sa maging advanced na sistema na kayang mag-isip o magdesisyon sa mga katanungan ng mga tao o lalo na sa mga estudyante na gumagamit nito. Ngunit sa likod ng pag-unlad ng ito, may mahalagang mga katanungan na kailangan sagutin. Una na rito ay paano matitiyak na ang AI ay magagamit ng wasto o makatarungan. Narito ang ilan sa mga makabagong teknolohiya o AI system. Sa pag-usbong ng artificial intelligence, napansin natin ang mabilis na pag-usbong nito sa iba't ibang larangan. Halimbawa, number 1, yung medisina. Tumutulong ang AI sa mas mabilis na diagnostic ng mga sakit at sa mga pag-develop ng mga bagong gamot. Sa pangalawa, yung sa transportasyon, ang mga self-driving cars ay nagsisilbing alternatibong para sa mga ligtas na pagbiyahe. At ang mga pangatlo, yung mga robot na may kakayahang magtrabaho sa mga iba't ibang pabrika ay nagsisilbi o nagpapabilis ito ng produksyon. Ngunit hindi lahat nga ng mga AI ay may positibo itong dala. Lalo na yun sa mga ginagamit lalo ng mga estudyante na AI or ChatGPT o iba-iba pang mga kagamitan na nagdudulot sa kanila ng katamaran o iba't ibang mga epekto nito para sa mga estudyante. Dahil sa kahusayan ng AI, nagiging tanong kung gaano pa kalaki ang pagkontrol ng mga tao sa mga sistema ng teknolohiyang ito. Isang malaking issue ang privacy. Ang mga AI system ay nag-iipon ng malaking datos mula sa mga tao. At kung hindi ito mapoprotektahan, maaaring maglabag ng ating mga karapatan sa pribadong impormasyon. May mga pagkakataon rin na magiging target tayo ng mga kanais-nais na layunin ng ilang mga tao o mga institusyon. Isa pang issue ng mga AI sa epekto nito sa mga trabaho o pag-aaral ng mga tao. Habang mas pinapadali ng AI ang mga gawain, maaari rin ang industriya ay makaramdam ng takot na mawalan ng trabaho dahil sa mga automatic na mga nangyayari. Dahil sa mga trabahador, dahil nawawalan sila ng trabaho dahil nagkakaroon na ng sarili o kaya nang gumawa ng isang makina na mapasa ang mga gawain sa iba pang makina. Parehas rin sa estudyante na kapag nagtanong ka sa AI ay maisasagot niya agad kung ano ang iyong katanungan. At ano nga bang mangyayari sa mga manggagawa o estudyante kapag ang makina ay gumagawa na ng lahat ng kinakailangan? Hindi ba may possible ba silang maiwanan ang kanilang mga oportunidad o yung mga trabaho nila para sa kanilang mga pamilya? Ganun na rin yun sa mga estudyante. Habang sumasagot ang mga AI ay mas nagkakaroon ng pagkatamaran ang mga bata dahil sa mga konting oras kayang sagutin, ilang seconds o ilang minuto kayang sagutin ng AI yan dahil mas pinapapadali niya nga ang gawain ng mga tao lalo ng mga trabahador at ang mga estudyante. Sa kabila ng mga hamon ng isyong dulot ng AI, may pagkakataon pa rin tayong baguhin ang mga takbo ng mga kinabukasan. Upang magtagumpay, kinakailangan ng tamang regulasyon at mga hakbang upang matiyak na ang AI ay ginagamit ng responsable at etikal. Hindi lamang tungkol sa pagpapaunlad ng teknolohiya, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa mga pangkarapatang pangtao, kaligtasan at kabutihan ng bawat isa. May mga mensahe na
ibibigay ako na pagkakaroon ng pag-asa. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga eksperto, gobyerno at mamamayan ay maaaring masiguro rin na ang AI ay magiging isang kasangkapan para mas maliwanagan at mas makatarungang bukas ang mga prinsipyo ng fairness at accountability. Ay mahalaga upang maiwasan ang mga maling paggamit ng teknolohiya at mapanatilihan ang walang tiwala ng publiko sa huli. Sa ating pagkikilos, ngayon ay nagpapakita na kung paano ang teknolohiya, kung ito ay ginagamit ng tama, ay maaaring magdulot ng progreso para sa mga tao o lahat ng tao na nandirito. Maraming salamat at naway pagpatuloy ang pag-iisipan ng pagtulungan ng paggamit ng AI para sa magandang kinabukasan natin lahat.